Alright, nasa linya natin, Weng, kasi may issue tayo. Nagtuturuan ang Philippine Ports Authority, Department of Agriculture, Bureau of Customs doon sa problema ng pagkakatenga ng mga bigas. At habang nagtuturoan sila, nakapila ang mga kapuso natin sa Kadiwa Center para makabili ng 29 29 pesos. pesos na bigas, no? Ito daw isa sa mga dahilan, sabi ng Department of Agriculture, kung bakit mataas ang presyo ng bigas sa pamilihan. So, alamin nga natin ang panig kasi kahapon nakuha ng ni Paring Melo si Attorney Jason Tiago ng Correct. PPA. At ngayon kunin naman natin ang panig ng Bureau of Customs, si Attorney Jet Maronilla, Assistant Commissioner, tagapagsalita ng Bureau of Customs, nasa ating linya. Attorney, magandang umaga, si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Good morning, Sir Joel, Ma'am Weng. Good morning po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa program. Alright, ano daw, yung iba daw, siyam na buwan na, nandyan daw sa ating mga pantalan. At binabanggit ni Attorney Santiago na nabayaran na po ang mga taxes and duties po nito, pero ba't hindi pa raw na ilalabas? Sino bang ang may pagkukulang dito? Ano ba ang panig ng customs po dito, Attorney Jet? Sir Joel, we will nagko-coordinate na po kami sa PPA. No? Sa records po kasi namin, yung mga nakatenga dyan, no? Wala pa naman pong, lalo na po yung bayad na sa Bureau of Customs. To be specific, sa records po namin, sa Port of Manila po, meron 258 na nandyan. No? 237 po doon na bayaran na ng duties and taxes. Okay. 21 na lang po yung hindi. At itong 21 po to, last week lang naman po, no? Last weekend lang actually dumating at nag-file ng kanilang entry. Pag ganyan po kasi yung sitwasyon, no, nakapagbayad kayo sa Bureau of Customs at tapos na yung proseso sa amin, binibigyan po kayo ng 30 days para po ma-pull out yung inyong mga shipment. Pag hindi po nyo na-pull out within that 30-day period, we will declare it as abandoned, tapos magiging property na po ng government. Eh, yung iba daw kasi 9 months na, Weng, eh. O anong totoo po doon? 9 months ba? 3 months? Ano po talaga? Yun nga ho yung i-coordinate namin with PPA kasi sa records po namin wala pa pong 30 days yung karamihan doon. And we want to look at yung sinasabi na figure na merong umabot na mga ganun kasi dapat po yun na-endorse na sa amin at na-issue na namin ng abandonment proceedings. Pero again, sir, usually pagka sa record, sige, attorney, sorry. Sige. sa record po namin, sulat po na sinasabi ko, no, sa record namin, wala pa po silang 30 araw kaya hindi pa po namin ma-declare as abandoned. Ano po ba talaga muna ang proseso? Paano na umaabot sa PPA? Paano umaabot sa BOC? Ano yung protocol, Attorney Maronilla? Bakit nagkakaroon ng kalituhan at nagkakaroon ng punto ng sisihan ng dalawang tanggapan sa issue ng importasyon na ito ng bigas? Wala naman po sigurong turuan. No? Ganito po kasi ang proseso niya. No? Pag dumating po isang kargamento, tulad ito, bigas, no? Dadaan po ang releasing yan sa Bureau of Customs para po sa examination at pagpapataw po ng buwis. No? So usually po, upon arrival of the vessel, meron po silang 15 days to lodge their entries and process the entire shipment, no? Para po hindi sila ma-declare na abandon. So within that 15-day period, extendable naman po ng 15 days pa yon, pero normally po 15 days lang yan. Within that period, magka-file po ng entry, i-examine ho namin together with the Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry, in this case kasi po bigas siya. Titingnan po namin yung mga kaukulang permits, i-examine po yung laman ng kargamento. Pagkatapos po yan, yung examiner namin, we will recommend to the appraiser ng Bureau of Customs yung kanyang examination report. No? Mag-recommend na siya kung ano yung nakita niya. Base po dun sa kanyang examination, saka po kami mag-evaluate or mag-assess ng buwis. Pag na-assess po yan, ipapaalam po yan yung final assessment notice doon sa importer. At yung importer naman po, sasabihan niya yung banko niya o maglalagay siya ng sufficient na funds sa kanyang banko para i-auto-debit na po ng Bureau of Customs yung buwis na kaukulang kailangang bayaran. Saan pa pumapasok ang PPA? Sa dulo pa po. Sa umpisa, Okay. dahil po minamanage nila yung port operators, no? Pagkatapos po niyan, pag na-release na po sa Bureau of Customs, pupunta na po sa jurisdiction yan ng terminal operators natin, o kung sino man po yung accredited ng PPA, pat po sa terminal handling charges. Okay. Doon yung PPA, poder na yun Doon na po yung yung PPA. doon na po may regulasyon yung PPA. No? Meron po tayong may mga private companies po tayo na in-engage ng PPA for that. That's under their
regulatory powers. Sino ba ang yung issue tungkol do sa pagpapahaba o natitenga po yung mga kargamento po diyan? Kaninong poder po yan? PPA o customs? Pagka lumampas ng 30 days, do sa 30-day rule po ninyo, pagka hindi nabayaran yung duties and taxes, sabi ninyo dinideklara na nilang abandonado Correct. di ba? So, kaninong poder po 'yon? Pagka lumampas ng 30 days, poder na ba ng PPA 'yon o sa inyo pa rin yun, Attorney Jet? Kahit po bayad ng duties and taxes, no? Basta po lumampas ng 30-day period at hindi po na-claim, maaari pong i-declare na ng Bureau of Customs na abandoned yan. Okay. Pagkadeklara po na abandoned, ano nang nangyayari doon sa cargo? Magiging property na po ng pamahalaan yan at maaari po namin either i-donate, no, sa Kadiwa stores o kaya naman po i-auction natin. Who should monitor? Dahil lumampas na to sa 30, 30 days. Kayo ba o ang PPA? Both po, sir, no? May monitoring po yan. No? PPA also endorses to us yung mga kargamento na yun. At the same time, yung aming port operation service po, no? May monitoring dyan. That's why we're able to look at the timelines kung ilan po yung container na nandyan at ano po yung mga timelines ng kanilang pag-stay. Pero hindi kayo may possibility din, Attorney Marunilla, na sige, nabigyan nyo na ng clearance ito halimbawa, pero hindi pa rin inalis noong importer sa port ng PPA, kaya meron na monitor ang PPA na 9 months na nandun pa rin nakatenga yung container vans ng imported ng bigas. Baka cleared na sa inyo pero hindi inaalis ng importer sa poder ng PPA kasi nga mura daw po doon ang storage fee. Hindi, parang mura ang multa. Oo. No, kung siguro kukuha ka ng bodega weng, baka mas mamura Doble pa. daw eh. Oo. Totoo ho yan. No? In fact, that issue has been raised yung at least dun sa gaano kamura yung ating storage fees. Not just on laden, even on unladen containers, even yung empty containers po, no? Nagkakaroon din ng kami ng issue dyan before kasi matagal nagsistay yung mga empty containers because of mura nga daw yung storage. But anyway, yan pong issue na yan, yun nga po yung i-coordinate namin with PPA, no? Kasi iba po yung nasa record namin, maaaring may record ho sila na lumampas doon at hihingin po namin yung endorsement nila at ano-ano itong mga to. Kasi sa records po namin, sir and ma'am, wala pa pong 30 days yung ang total po ng container na nasa amin, no, na nasa records namin is a little under 800 containers. 258 po sa Port of Manila at 630 naman. A little over para 900 kasi 630 po sa MICP. Total of gaano kalaki po ang laman nito na metriko tonelada ng bigas? Yung nasa record ninyo. So kung 258 plus 630, so kulang-kulang 1,000 nga po pala to, no? Ang ano po dyan, ang isang container po naglalaman po ng more or less 450 sacks of rice. Wow, 450 sacks. Nasa 20 million kilos nga raw nga. no? Ang 24. sinasabing Tama po, 18 to 20 million. 20 million kilos ang nandun at hindi ho inilalabas o hindi na ilalabas. Kung mapatunayan, Joel, Sir Attorney Marunilla, na meron nga na nag 9 months na nakatenga dyan, ano ang dapat gawin ng gobyerno po doon sa nakatenga? Yung hindi, halimbawa, Pero binayaran na yung duties, di ba? Purposely, hindi nilabas para Hindi makamura nilabas. ka or merong aspeto pa ng hoarding. Naghihintay daw po na tumaas ang presyo ng bigas sa merkado saka ilalabas sa merkado yan. Ano ang possible charges doon? Declared na po na abandon yan. Hindi na po nila pwede pong hindi na nila maklaim yung mga bigas na yan at papunta na po sa property ng gobyerno. And then, malamang po may mga regulatory penalties na kailangan yan sagutin. Pero sa PPA na po yun. Usually, ano yan, sinusubasta nyo ba yan? Pagka-abandoned, hindi nakuha yung kargamento doon sa 30-day rule natin, ano yan, sinusubasta ng gobyerno? Dalawa po yung posibilidad, Sir Joel, no? Maaari pong isubasta namin, maaari naman pong i-donate namin para ibenta po sa mga Kadiwa stores. Tsaka ano na yan, di ba? Kadiwa nyo na lang bigay, sir. Is it still fit for consumption? Oo, Kasi yung 9 9 months months. na. Ang Diba? daming dumaan na bagyo. Tapos pagkain pa ito. Di ba? Highly sensitive product po yan, Attorney Jet. Opo, ini-inspect naman po ng Department of Agriculture po yan bago po namin gawa ng action kung paano i-dispose. Okay. Pero, Kung halimbawa yung possibility na, kung halimbawa, Joel, sinadya ito na itenga dyan for purposes na less ang bayad, hindi ba? Or kaya naman for hoarding purposes.
Pwedeng i-blacklist yung mga importer na involved dito, Attorney Marunilla? Yes, ma'am. Actually, that's once po ma-abandon namin yan, they will be issued show cause orders, no? At pag hindi po nila napaliwanag kung bakit yan natenga ng matagal dyan, matatanggal po yung kanilang accreditation as importer sa Bureau of Customs. Tsaka ang malinaw dito, Weng, 30 days, regardless kung binayaran mo yung taxes and duties, hindi mo pa kinukuha, abandoned na yan. So, ang tanong dito, ba't pinatagal ng 9 months? Yun nga. Diba? Tsaka bakit hindi nasilip? Ilang buwan na nakalipas sa 30 days na meron regulatory dito period. ng mga bigas. Correct. Kaya siguro merong katwiran din si Secretary Chu Laurel na sabihin na nandoon sa port yung aming mga bigas eh. Kaya tumataas ang presyo ng bigas dahil nandoon sa port at hindi inilalabas. Sige, kailan kayo mag-uusap ng PPA para maayos na natin tong problema ito, Attorney Jet? Nagko-coordinate na po ang aming Port Operations Service sa kanila, sir. No? Kung nasaan yung records nung sinasabi nilang ganun katagal na nakatenga po sa kanila. No? Sabi naman po ni GMJ Santiago, they're going to endorse this to us. Okay. If and when they're able to identify alin yung mga lumampas na. And they waited 9 months to endorse it to you. Attorney Jet, di ba? At titingnan muna natin, sir, kasi sabi nga po namin sa records namin, mukhang wala pa namang 9 months. So tingnan namin kung nasaan yung 9 months na yun at kung talagang bigas po yung mga laman. Okay. Pag sinubasta nyo po yan, bagsak presyo? Tsaka baka po ang magsubasta din, sumali doon sa subasta, yung ding sila importer. rin. O kaya may dami Yun sila ang para issue dyan makuha eh. nila sa mas murang halaga yung imported rice nila. Naging issue na yan sa mga kotse, di ba? Correct, tama. Oo. Totoo po. Kaya nga po pumapasok yung aming mga enforcement units pagdating po dyan sa accreditation kung sino po yung dapat mag-participate sa subasta. Nagkakaroon po ng intelligence background yan kung dami yan or sila pa rin po yung mga dating importers. At kung paano naman, yung pagpe-presyo naman po, kasama po namin ang kaukulang ahensya ng gobyerno na nag-regulate nito at this point, yung Department of Agriculture para po ibigay yung tamang presyo ng item na dapat isubasta. Okay, ito isang issue na lang total Weng, malapit na Pasko. So panahon na naman ng parcel, di ba? Balikbayan boxes. Mga balikbayan boxes, yung mga parcel. May mga reklamo. March pa raw dumating yung kanilang parcel, particular yung galing sa Thailand. About 200 shippers. Pero hanggang ngayon daw, hindi pa nailalabas yung kanilang parcel sa customs. May problema ba doon, Attorney Jet? Opo, nagkaroon ho kami ng konting issue doon sa mga parcel, sa mga balikbayan box ko kasi inilagay ang mga yan. No? Na galing Thailand. Nakitaan po kasi namin ng mga illegal na droga, yung iilang kasama doon sa mga container. Pero nadama yung iba. Nadama yung iba, Attorney. Yung legalities po kasi dahil consolidated shipment siya, sir, no? Pero nasa huling proseso na po ng legal service namin yan. May recommendation na rin po kay Commissioner Rubio at before naman po siguro magtapos tong buwan na to, maaari na po namin i-resolve yung issue na yan at mai-distribute na po yung mga items na wala naman pong nakitang illegal na droga. Isa-isa talaga namin, isa-isa ulo talaga namin, kailangan po namin ibaba talaga lahat, isa-isain pong i-x-ray para po makasiguro na yung iba po hindi nasingitan ng illegal na droga. So, naiintindihan natin yung due diligence na yung Joel kasi kailangan talaga. Yun nga lang, Attorney Kaya lang Marunilla. iba kasi wala namang kinalaman eh. No? Correct. Yung pang birthday, pang anniversary, at anumang celebration, yung pang Pasko na. Oo, yun ang Pamasko na, Attorney. Pero every year nagkakaroon tayo ng problema sa Totoo parcel yan. kasi minsan natitenga talaga. Minsan merong mga fly-by-night na mga forwarder, di ba? Bigla na lang nawawala. At pagka hinanap na yung mga cargo ng ating mga kababayan, hindi na maipakita. So ito, meron tayong prosesong ginagawa para mapaganda ang paglalabas o mapabilis ang paglalabas ng mga parcel ngayong Pasko. Opo, tama po. Even po yung mga, tumaas po kasi talagang insidente ng mga nanloloko na mga forwarders, no? Compared po sa previous years namin siguro. Kaya nga po, ang ginawa po namin ngayon, meron na po kaming, magkakaroon na po kami ng Memorandum of Agreement with the Department of Migrant Workers, pati po sa Overseas Workers Welfare Administration, para po mas mabilis yung pag-dispose nito. I-donate na po namin agad-agad sa DMW itong mga abandoned balikbayan boxes na to, at ang DMW na po
in coordination pa rin with the Bureau of Customs and OWA ang mag-distribute nito sa ating mga kababayan. Di po ba dapat registered ang mga forwarders? Registered po yung mga nandito, Ma'am Weng, no? Mm-mm. Ang nagiging problema po, yung Yung mga nasa Nandun abroad. sa labas. Nasa Oo. abroad. Opo, lolokohin po yung mga nandun po, lolokohin yung mga forwarders dito, yung mga deconsolidators naman dito. Mhm. Wala na po silang pambayad, hindi sila binayaran ng mga consolidators. So, Yun nga. hindi na po nila ilalabas. Yeah. Alright, sige. Attorney Jet, salamat Sir, ha. Mag-ingat ka. Thank you. Thank you. Salamat, sir, ma'am. Hilingan, walang pinoprotektahan.